Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna ang nakakagulat na estadistikang ito. Ito pa lang ay dapat nagdulot na ng mga kaguluhan, protesta, o pagbabago sa politika. Pero hindi ito nangyari. Ipinapakita lang ito kung gaano na tayo naging makasarili bilang mga individual at kung gaano natin pinapansin ang social engineering sa paligid natin. Tingnan ang mga bansang may pinakamaraming naaresto dahil sa online na komento. Sige, United Kingdom, 12,100 at 83 ang sinasabing pinagmulan ng demokrasya. At sabi ng iba, nang malayang pananalita sa mga lugar tulad ng Speaker's Corner at si Tuti Akia, nang tanungin siya ni na Marco Rubio o J.D. Vance. Ano sa tingin mo tungkol dito? Sinabi ng walang hiya na si Tuti Akia, sobrang ipinagmamalaki namin. We are very proud of. Malayang pananalita sa aming bansa. Ganyan ang kalagayan ng malayang pananalita sa UK. Sa Germany, ipinagmamalaki rin ito dahil ang Germany ay itinuturing na isang Western liberal democracy. Pero tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Parehong Germany at UK ay mas maraming inaresto kaysa sa China. Sa isang autoritarya na bansa na may 1 bilyong tao. 1,500 lang ang nakuha nila mula sa bansang may bilyong populasyon. Hindi lang nito ibig sabihin na mas kaunti ang malayang pananalita sa UK kaysa China at Russia. Ang ibig sabihin nito ay, sanay ang mga Brito na magsalita at magpahayag ng saloobin. Sige, dahil isa tayong kanluraning liberal na demokrasya, kaya natin may bahagi ang ating mga saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Sige, pwede natin gawin yon. Kung makita kong nagiging ganito ang aking kapitbahayan, pasensya na. Ibig kong sabihin, ganito talaga. Tignan mo to. Kung makita ko to, may karapatan ako magsalita tungkol dito. Sige, ito ang Birmingham. Ingnan mo to. May karapatan akong sabihing bulok ang lugar na ito. Ayoko ng Birmingham. Ayoko. Sige, hindi ako Briton. Hindi ako mamamayan ng UK. Kaya pero kung nangyari ito sa Australia, pasensya na. Ayokong maging ganito ang Australia. Ayoko nito. Ayoko nito. At dahil sinabi ko yon, hindi ako dapat arestuhin. Sa Rusya, pwedeng arestuhin kung tawagin mong digmaan at hindi espesyal na operasyong militar ang digmaan ni Putin sa Ukraine. Oo, hindi ko sinasabing mas kaunti ang kalayaan sa UK kaysa Russia at China. Pero bumabagsak ang pamantayan ng malayang pananalita sa UK. Heto ang ilang halimbawa. Tingnan ninyo ang mga video na ito. Kung magsusulat ka sa social media ng dapat tumindig ang mga Kristiyano, palagi ko namang sinasabi yan. Kristiyano, kailangan ninyong bumaba sa inyong pedestal at tumindig. Kailangan ninyong tumapat. Kailangan ninyong tumapat sa mga Muslim. Sige. Kumusta? Ang pangalan ko ay Sean. Isa akong senior nurse. Nagtatrabaho ako para sa NHS. Panggalan at numero, pakiusap pare. PC Green, Tafagoy ko kasamente, Robert. John J. P. Turner, istasyon ng pulisya ng Hastings. Salamat. 950. Ano ito? Gusto ko lang masigurong maitala natin lahat. Oo, ayos lang. May ilang mga alalahanin lang. Mabaho ngayon, pasensya na. Ano? Hindi ito map, kinukuha lang nito ang dume. Ang ganda nito. Anong pangalan niya? Klaus, bakit ka narito ngayon? Hindi, pwede kayong lahat upo. Ano ang problema? Tingnan mo kung gaano siya kagalang. Hindi siya bastos sa kanila. Sa tingin ko pati mga pulis ay parang, Diyos ko, bakit pa tayo pupunta? Noong frontline staff ako sa isang korporasyon sa Australia, may mga manager na nagsasabi, alam mo ba, ito dapat ang sabihin mo sa mga customer. Sabi ko, sandali lang. Madali lang sa'yo sabihin hindi na wina-waive ang fee kasi hindi ikaw ang nakakatanggap ng galit ng customer. Ganyan din ang mga boss ng pulis at mga politiko. Kung may nagsabi ng masama, hulihin mo. Bro, hindi naman ikaw gumagawa nito. Kami ang gumagawa. Kailangan namin gawin ang isang bagay na labag sa aming social DNA. Hindi kami nanguhuli ng tao dahil lang sa pagsabi ng, mga Kristiyano, tumayo kayo. Kawawa talagang mga pulis. Naawa ako kasi may bayarin din sila. Kailangan nilang magtrabaho at sumunod sa utos hanggang sa hindi na nila sundin ang mga utos. Mangyayari rin yan. Kakalabas lang ng misis mo at iba pa, mga 10 minuto pa lang silang umalis. Oo. Anong problema? Kaya ito ay para lang, alam mo na, malinaw na sinabi sa amin na baka may ilang kang alalahanin, ilang bagay na bumabagabag sa'yo sa ngayon. Oo. Sakop pa nila lahat ng tao sa bansa ngayon. Anong mga alalahanin mo kaya ka nandito? Kasi ito ay relihiyosong diskriminasyon na yon.
Dahil hindi naman kayo kakatok sa mga pintuan ng mga Muslim kung sila ang nag-uusap ng ganyan. Kaya alam ko na kung bakit kayo nandito. Laging sinasabi ng mga Muslim yan. Tumitindig sila, kunin ito, kunin iyon, nagdarasal sa kalsada. Allahu Akbar, saksak dito, doon. Diyos ko, walang nangyayari. At malinaw din, may mga krimeng sexual laban sa kanila. At kabaliktaran naman, ang mga Kristiyano ay inaaresto dahil tahimik lang na nagdadasal sa labas ng isang abortion clinic. Hindi naman agad-agad sa mismong harap ng abortion clinic. Pero sa totoo lang, isang kalsada pang layo, alam mo yon? Parang sa kabilang bahagi ng kalsada. At sila ay inaaresto. Sabi ng taong ito, mga Kristiyano, tumayo kayo. Boom! 3 pulis ang bumaba. Pasensya na. Ayaw naming gawin ito, pero may utos kami. Kaya nagtataka ka siguro kung sinong nagbibigay ng mga utos na ito. Anong klaseng pananaw meron sila? Malinaw na kinikilingan nila ang Islam at mga Islamista at mga Muslim. Pero galit sila sa mga katutubong mamamayan at mga Kristiyano. Ateista ako at naniniwala akong dapat pare-pareho ang pagwawalang bahala natin sa lahat ng reliyon. Ganoon ako. Pareho lang ang pagwawalang bahala ako sa lahat ng reliyon. Sa politika, kaya akong gamitin ang otak ko. Nakikita ko yan. Sandali. Aling relihiyon bang nadudulot ng lahat ng problema sa mundo, kahit sa sarili nilang mga bansa? Sa Pakistan, sinunog nilang 12-dosenang simbahan. Hanon din sa Nigeria, sa Ehipto. Ginagawa nila yan kahit saan sa sarili nilang mga bansa. At hindi lang sa sarili nilang mga bansa, sinusunog din nila ang mga simbahan sa kanluran. Kaya hindi ligtas ang mga Hindu. Hindi ligtas ang mga Hudyo. Hindi ligtas ang mga Kristiyano. Kahit sa labas ng mga bansang Muslim, pasensya na. Kailangan nating linawin ang pagkakaiba rito. Ayos ba? Ilinawin ko ang pagkakaiba, pero ayaw ng mga politikong ito gawin yon. Sa katunayan o sa halip, lalo pa nilang pinahihirapan ang mga biktima ng Islam. Ipaliwanag mo yan. Naglalaro sila ng apoy, pare. Kaya ito ay. Bakit mo tingin nandito tayo? Hindi ko alam. Anong sabi ng pare sa'yo? May mga tao lang na nagpahayag ng pag-aalala, tungkol sa mga pananaw mo. Anong? Ito? May mga alalahanin ka sa sitwasyon sa Australia. Oo, pasensya na. Orthodox Kristiyano ako. Nandito ka na sa bahay ko. Sa Australia. Gusto kong makita ang aking pare. Sa Australia? Sabi niya, pasensya na. Australia. Kaya nagkomento siya tungkol sa nangyayari doon. Inisip ng mga pulis na kailangan nilang puntahan ang bahay niya. Sa Australia, lagi akong nagkomento tungkol sa Inglaterra. Tingnan mo, may brown privilege ako. Inaabuso ko ito. Alam ko yan. Sinabi ko na, inaasahan kong may kakatok sa pinto ko balang araw. At kakailanganin ko ang tulong ninyo. Orthodox Kristiyano ako. Nandito kayo sa bahay ko kasi gusto kong makita ang pare ko. I-video ko kayong at ipapasa sa abogado ko. Ano po ba ang mga alalahanin ninyo? Meron po ba kaming maitutulong sa inyo? Hindi po, una sa lahat, wala po akong ibig ipakitang kawalang galas sa kahit kanino. Ayoko magtunog bastos sa inyo, pero maaari po bang sabihin ninyo kung bakit kayo narito? Kagaya ng ipinaliwanag ni PC Sam, may natanggap na ulat tungkol sa ilang paniniwala na naipahayag. Kaya po ako narito ay dahil nagtatrabaho ako para sa NHS. Kung handa kayo, masaya akong makipag-usap at makinig. Hindi ko alam kung may mga alalahanin kayo sa inyong kalagayan. Hindi, ayos lang ako. Ayos lang. May mga aso ako, kaya walang terorista makakapasok. Meron din akong malaking drum ng langis. Naku. Pasensya na, hindi, nililiglig lang niya ang labada. Hindi ka pwedeng umupo, pare. Ang pagkakaintindi ko, hindi ako pulis. Nurse ako. Kaya ang pagkakaintindi ko ay ganito. Nang tanungin ko kung bakit di kumikilos ang simbahan para sa mga Kristiyano. Ngayon, nandito kayo kasama ang mga nurse sa mental health at iniisip na si Raulo akong makakanan. Kasama nilang dumating ang NARS sa mental health dahil sabi niya, kulang ang ginagawa ng mga Kristiyano. Walang nag-aakala. Pwede ko bang ipaliwanag pananaw ko? Masaya ka, masaya ako. Hindi. Ayos lang yan. Dahil ako eh. Gusto kong makita ang natira pa. Kung wala na, yun lang ang mayroon ako. Diyos ko. Hayaan mo ako magsalita. Mga Kristiyano, kailangan ninyong tumindig. Ipaglaban ninyo ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong relihiyon, ang inyong kultura, ang inyong paraan ng pamumuhay. Huwag ninyong hayaang may ibang banyag ang kultura na pumasok at mangibabaw sa inyo. Huwag hayaang magdasal sila sa harap ng simbahan. Huwag ninyong hayaang gawing mosque ang inyong mga simbahan. Huwag ninyong hayaang dalhin pa nila ang inyong mga anak sa mosque. Mga puti, Jesus. Bakit laging ganitong ginagawa ng tao?
Mga tol, lakasan nyo naman ang loob nyo. Sige, ipadala mo na lang sa akin ang mental health nurse. Sigurado akong uuwi siyang naniniwala sa ideolohiya ko. Garantayado ko yan. Grabe, nakakagulat ito. Mga tol, hindi lang ito isang insidente. Tingnan nyo, may listahan pa ako ng ganitong videos. Meron akong isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 video. 12 ang mga video ko. Siyempre, hindi ko naman ipapalabas lahat ng yan. Baka ilabas ko na lang sa iba pang oras. Tingnan nyo, 2 ang pamantayan sa pagpapatupad ng batas, inaresto sa gabi dahil sa tweet. Tingnan natin bakit siya naaresto. UK na naman. Dinadala niyo na ako ngayon. O kaya ikaw ay inaresto, kaya dadaling ka sa Harrogate, sa kasamaang palad. Dinala niyo ako sa Harrogate ng gabi dahil lang sa isang tweet. O isang tungkulin ko ito. Ito bang dahilan ng pagsali mo sa pulisya para gawin ito? Ito ang tungkulin ko. Sinusubukan ko maging makatuwiran. Nandito lang ito. Kaya rehistrado bilang pulis, pero ito ang UK. Sa gabi, pumapasok sila sa bahay ng lalaking ito para arestuhin siya dahil sa isang tweet na ipinost niya. Gaano mo ito kadalas nakikita sa Sky News o BBC? Kung hindi ito ni-record ng lalaking ito at hindi ito ibinahagi ng publiko, malamang hindi mo malalaman na nangyayari ito. Pero magpapatuloy tayo. Yung estadistika na pinakita ko kanina, hindi lang basta random na numero yon. 12,183 kasamang lalaking ito sa mga taong yon. Kung gusto ninyo mag-impake ng ilang gamit, papayagan ko kayong kumuha ng mga bagay tulad ng gamot kung kailangan ninyo. Pero sa ngayon, Sumali ka sa pulis para manghuli ng tao sa gabi dahil lang sa tweets nila. Kailangan mo ba ng gamot? Hindi ko maisip na matatagalan ka doon, pero kailangan mo ba ng gamot na iniinom mo sa gabi? Hindi. may iba ka pa bang kailangan, wallet? Wala. Gusto mo bang magpalit ng sapatos o ano? Gusto ko sanang magsuot ng sapatos kung ayos lang sa'yo. Dignidad. Si Hindi ko nakikitang pinupuntahan ng mga Muslim kahit na palagi silang nang uudyok ng galit at nagsasabi ng masasamang bagay. Hindi sila dinadalaw ng mga taong ito. Mayroong seryosong sira sa kulturang kanluranin. Isa itong usaping pangkultura. Hindi lang ito tungkol sa batas o kung ano paman. Kultura ito. Sa isang punto sa kulturang Briton, inisip nila na ayos lang na apihin ang mga katutubo para bigyan daan ang mga dayuhan. Kakapkapan ka namin dito. Kailangan nating baliktarin yan. Kakap-kapan? O para lang masigurado na wala kang bagay sa bulsa na pwedeng makasakit sa'yo habang nililipat ka sa van. Dito natin gagawin ito. Parang ginawa ni Hermann Göring. Nasa kanyang cyanide mula nang siya ay mahuli hanggang sa araw ng kanyang bitay. Kaya ininom niya yon. Walang nakakaalam paano niya itinago yon. Baka sa cavity search o iba pa, pero yun ang dahilan. Madalas nila itong gawin para tiyaking walang tinatago. Para hindi mainggayan ng kapitbahay mo, gawin na lang sa loob. Sinasabi mo, alam mong gagawin ko ang lahat para mag-iingay ako ng husto tungkol dito sa Free Speech Union. Siyempre. Pero kayo, ginagawa nyo lang naman ang trabaho nyo. Malinaw naman yon. Pero kayo rin, hinto ko muna dito. Nakita mo kung paano niya binanggit ang mga kapitbahay para huwag kayo mag-ingay at hindi mapansin ng iba. Iyan din ang parehong taktika na ginawa nila sa Unyong Sobyet noong bandang huling bahagi ng dekada 30 kung saan pumapasok sila sa bahay sa kalagitnaan ng gabi para kunin ang mga tao na maaring nagsalita laban sa estado. Hindi lang yon, may mga maghihiganti pa. Ayaw mo sa kanya? Uy, narinig ko siya nagsabi ng masama tungkol kay Kamarada Stalin. At darating na lang ang NKVD sa pintuan mo, tapos na. Tumigil na ang mga tao sa pagdadala sa Unyong Sobyet. Tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng kanilang personal na phone book dahil ang ginagawa nila kapag ginakusahan ka ng paniniktik o pagtataksil o kung ano paman o pagsasalita laban kay Kamarada Stalin, sisyasatin nila ang phone book mo at aaristuhin nila ang bawat tao na nasa phone book na yon. Ganun kalala nun. Pasensya na hindi ko alam. Kung di mapigilan, baka yon ang maging kinabukasan mo. Ang tiraniya ay di natitigil mga pare. Kahit na patahimik na natin sila, hindi pa tapos yon. Walang nananatiling pareho. Laging gumagalaw ang mga lipunan, umuunlad o bumabagsak. Malinaw na bumabagsak ang UK, pati na rin halos buong kanluran. May mga bansang lumalaban, ngunit kulang ang kanilang pagsisikap. Ginagawa nila ito sa gabi para hindi mapansin ng kapitbahay kaya sa umaga parang walang nangyari.
Kaya tingnan nyo, ang dami kong ganitong mga video. Pero wag niyong kalimutan to mga pare, wag niyong kalimutan to. Bigyan pansin niyo ito, wag niyong hayaang ito na ang maging normal. Mga Briton, kayo ang lumika ng maraming imbensyon. Kung wala ang Britanya, iba ang mundo ngayon. Pati ang mga galit o ayaw sa Britanya, naapektuhan ang buhay dahil sa mga ambag ng Britanya sa pilosopya, teknolohiya, agham, impluwensyang kultural, at pagpawi sa pagkaalipin. Marami nang naitulong ang Britanya, kabilang ang malayang pananalita. Pero tingnan ang nangyayari ngayon. Ipaglaban ninyo ito. Huwag hayaang masayang ito dahil lang sa ilang barbaro at tiwaling politiko.